Ayan, shalom brother and sisters. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Sunday. Magandang araw po ng linggo. Ngayong umaga po na ito. Muli narito po ako ulit sa inyo para magbahagi ng salita po ng Panginoon. Actually, napakaaga pa po ngayon. At bago po kami magkaroon ng Sunday service, ay nag-decide po ako na mag-share muna mag-record ng mensahe po ng Panginoon. At kasi wala po ako makapag-live sa Facebook kasi wala po kaming signal dito. Excuse me. Pero salamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Panginoon at makapagpahayag ng salita ng Diyos kahit sa record lang po. Amen? Amen po ba? Kamusta ko kayo mga kapatid? Shalom, shalom, shalom. Peace be with you, brother and sisters. So ngayong umaga na ito, ay excited po akong ipahayag sa inyo yung mensahe ng Panginoon. Actually, ginising po ko ng Lord kanina, alas 3 ng madaling araw. Hindi na po ako nakatulog kasi gawa po ako ng outline kung ano po yung inilagay ng Diyos sa puso ko. Ano po ang sinabi ng Panginoon sa puso ko. At yun naman po yung ipapahayag ko po sa inyo. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Father, salamat po Panginoong Jesucristo. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you Lord Yeshua HaMashiach. Thank you Lord for loving us. Thank you for your joy. Salamat sa kagalakan, sa kapayapaan, sa karunungan, sa iyong kapangyarihan na pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Aming Diyos, sa umaga na ito, samahan niyo po ang iyong mga lingkod sa pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, linisin niyo po ako at patawarin maging ang bawat isa sa amin. Ano man o Diyos ang aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama. At dalangin namin, O Diyos, na ngayong umaga, maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Ikaw, O Diyos, ang magsalita sa amin. Kayo, Panginoon, ang magpahayag sa amin. Pagpalain niyo po ang mga makikinig, ang mga nanonood ng video na ito. In the name of Jesus. At kayo po ang mataas sa aming mga buhay. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pamagatan ko po itong 5 keys to help you accomplish the high calling of God through Christ Jesus. 5 keys to help you accomplish the high calling of God through Christ Jesus. So, may 5 susi na mapag-aaralan po natin ngayong umaga na ito. Sa ngayon, matupad natin yung pagkatawag ng Diyos sa ating buhay. The high calling of God, pagkatawag ng langit sa atin, sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo na kayo po'y tinawag ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na sinapupunan pa lang kayo ng iyong ina ay tinawag at pinili na kayo ng ating Panginoon? And you know, para sa akin, ang pinaka-importante sa buhay na ito, yung malaman mo na ikaw ay tinawag ng Diyos. Na ikaw ay pinili at hinirang ng ating Panginoon. At meron kang mission dito sa lupa. That's why you are here. There is no such thing as coincidence in life or accident in life. Walang aksidente. Lahat itong nangyayari sa buhay natin at kung bakit ka nakikinig sa akin ngayon, tinakda ng Diyos na makinig ka. Kapatid, alam niyo po, nakarang araw pa po ako, lagi nakakarinig sa tenga ko. Kumakanta ang bibig ko ng kusa na hindi ko malamang iniisip. Yung songs na, we are more than conquerors. No? We are more than conquerors through Him who loves us. Tayo po ay mananagumpay. Tayo lahat po ay nagtagumpay sa magitan po ni Kristo Jesus na nagmamahal po sa atin. That's why be reminded ngayong umaga na that you are more than conquerors. Hallelujah. Amen.
Amen po ba? So, 5 susi para magawa natin, magampanan natin, may pagpatuloy natin yung sinimulan ng Diyos sa ating mga buhay. Makalakad tayo ayon sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, huwag mong kakalimutan, tinawag ka ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan na ang Diyos ang pumili sa iyo at hindi ikaw ang pumili sa Panginoon. Huwag mong kakalimutan na hindi ikaw ang nagbigay ng misyon sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagbigay ng misyon sa iyo. At yung lahat na sinimulan ng Panginoon sa iyo, siya ay magiging tapat upang alalayan ka sa gayon matupad mo ang plano niya. You are God's product. Produkto ka ng Diyos at siguradong hindi niya pababayaang hindi mo matupad ang plano ng Diyos sa buhay mo. Gusto ko lang munang basahin, the high calling of God, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Amen? So ito po ay gusto pong basahin sa aklat po ng Filipos chapter 3, verse 12 hanggang 16. Basahin ko po muna ito sa Tagalog Contemporary, no? Mas malinaw po kasi dito sa Tagalog Contemporary, mas nahimay-himay siya kaysa po doon sa version po na MBB o Mabuting Balita Biblia. Sabi dito, ito po yung title, no? Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Wow! Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Naniniwala po ba kayo na lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, na lahat tayo mga naglilingkod kay Lord, may gantimpala, may naghihintay na gantimpala sa atin paglipas ng panahon. Kapag si Kristo ay nahayag na, mahahayag din tayo. Sabi po sa Biblia, kung kayo ay naghirap kasama ni Kristo, mapapabilang din kayo sa karangalan kapag siya'y nahayag na. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang paghihirap sa mundong ito ay hindi maihahalin tulad sa kagalakang naghihintay sa atin pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hold on to what you have. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Filipos chapter 3 verse 12 to 16, verse 12 tayo. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Verse 14. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 15. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. 16. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. So, mga kapatid, ito po ay sulat ni Apostol Pablo, no, sa mga taga-Pilipos. Ano kaya ang pinakamahalagang trabaho o serbisyo? May tanong po ako sa inyo, no? Sa mundong ito o sa Pilipinas, sa bayan po natin, sa tingin po ninyo, anong pinaka-importanting trabaho? No? Ano ang pinakamahalagang trabaho na ginagampanan ng isang tao? Anong trabaho kaya? Anong serbisyo kaya? Masabi ninyo ang pinakamahalaga sa bansang Pilipinas? Ha? Meron po ba sa inyo ang sumagot na maaaring ang pinakamahalagang trabaho ay ang pagiging Pangulo ng Pilipinas? Kasi kung walang Pangulo, walang maglilid sa atin. Maaaring sinasabi natin siguro isa sa mga senador. Kasi ang senador, mahalaga ang trabaho nila sa paggawa ng batas para sa ating bayan. Maaaring masabi natin na ang pinakamahalagang trabaho sa buong mundo ay ang pagiging pulis, sundalo, navy, air force. Kasi sila yung nagpo-protect sa ating bayan. Sila ang nag-iingat sa atin, gumagabay sa kaayusan ng ating bayan, sa kapayapaan ng ating bayan. Maaaring isipin natin na siguro doktor. Kasi pag walang doktor, walang pwedeng tumulong sa atin para magamot yung ating mga karamdaman, ng ating mga sakit. O kaya sabihin mo teacher. Kasi sabi nga nila, wala daw doktor, walang
professionals, walang pangulo, walang senador, kung walang teacher. So siguro isipin natin, maaaring engineer. Kasi lahat naman ng bagay na bahay at kung ano-ano man yan, no, kalsada, engineer ang gumagawa niyan. Di kaya abogado. So minsan inisip natin sa mundong ito, napakahalaga na meron tayong tinatawag na trabaho. May tinatawag tayong serbisyo. May tinatawag tayo na ginagampanan. At alam natin na itong mga nabanggit ko na ito ay napakahalagang gampanin po sa ating bayan para ang bayan po natin ay umunlad. Pero ang tanong po dito, meron pa bang isang mas mataas na tungkulin? Meron pa bang isang mas mataas na trabaho o serbisyo o tungkulin na maaaring matanggap ng isang tao? Meron pa ba? Higit sa pagiging pangulo, sa senado, sa pagiging senador, pulis, doktor, nurse, teacher, engineer. Meron pa ba? I believe there is. Higit sa lahat po ng nabanggit ko, merong isang matinding malaki at pinakamataas na panawagan ang Diyos. Alam niyo po ba kung ano? The highest calling is the call of God. Ang pinakamataas na tungkulin ay ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa iyo. Your calling is the highest calling of all. Sapagkat hindi tao ang pumili sa iyo, kundi ang Panginoon. Yan po, naniniwala ko. Naniniwala po ako. Kasi ang Pangulo, ang pinaproteksyonan lang niya yung ating bayan, ang mga tao. Pero tayo mga tinawag ng Panginoon, meron tayong government na hindi nakikita. Ang government natin dito sa lupa, nasisira, nawawala, nawawasak. But the government given to us, the government of the Lord, na tayo po ay mga ambassador ng ating Panginoong Jesucristo, is an everlasting government. Is an everlasting covenant. Is an everlasting kingdom. Mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos sa iyo ang pinakamataas sa lahat. Remember this. Kaya dapat wag nating ipagpalit ang pagkatawag ng Diyos sa ating buhay sa mundong ito. Wag nating ipagpalit yan sa mga bagay na pansamantala lamang. Wag nating ipagpalit ang pagkatawag ng Diyos sa mga bagay na panandalian lamang dito sa mundong ito. Be reminded, brothers and sisters. Tandaan po ninyo ito. Haharap tayong lahat sa Panginoon at magsusulit sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung nagawa ba natin ang pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit po ako. Maaari akong ma-deceive. Maaari akong mag-fall. No? Na mahalin ko ang mundo, mahalin ko yung mga bagay lang na gusto ko, piliin ko yung sarili ko, kaysa piliin ko ang plano ng Diyos sa aking buhay. Kaya mga kapatid, ano man ang nararanasan mo ngayon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, tandaan mo ito kapatid, hindi nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo. Hindi nagkamali ang Panginoon at pinili ka niya. Hindi siya nagkamali na tinawag ka niya. Alam na ng Lord, no? Alam na ng Panginoon na ikaw ay babagsak. Alam na ng Lord kung kailan ka tatayo. Kaya nga sabi sa Psalms, di po ba? Alam niya ang aking pagupo, ang aking pagtayo. Alam ng Diyos kung kailan ka magkakamali. Alam ng Panginoon kung kailan ka mahina. Alam din ng Diyos kung kailan ka malakas. Alam din ng Panginoon kung kailan ka matatag. Alam ng Diyos yan. Lahat ng season ng buhay mo, lahat ng season ng buhay natin, alam ni Lord yan. At nakita na ng Lord ang finish line. Nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Hallelujah. Ngayon, anong dapat natin gawin ngayong present sa buhay natin? Magtiwala tayo sa Lord. You have to trust God. Basahin ko lang po ulit yung verse 12, no? Sa King James naman tayo. So, 5 lang po ito, 5 susi, para malakaran po natin yung high call of God in our lives. Paano ba tayo lalakad sa pagkatawag ng Diyos sa ating mga buhay? Ano po ba yung 5 principles na ipinahayag ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 12 to 16? Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. 5 bagay, 5 susi na pwede nating matutunan kay Apostol Pablo. Kung bakit na-accomplish ni Apostol Pablo ang kanyang pagkatawag. Natapos niya ang kanyang gampanin. Hallelujah.
Sabi dito, sa verse 12, hindi sa ako'y nagtamo na, o kaya nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Sa King James po itong sabi, not as though I had already obtained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Alam niyo po yung word dito, hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y lubos na, kundi nagpapatuloy ako. Yung word nagpapatuloy ako diyan, ang point ni Apostle Pablo dito, Paul is striving. Paul is striving for completion and perfection. Hallelujah. Hallelujah. Amen po ba? Sabi niya dito, hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na. Sa ibang salin dito, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat, o nagawa na niya na ang lahat, nakuha niya na ang lahat ng dapat niyang gawin, o kaya naging ganap na ako. Dalawa po yung sinasabing striving niya Apostle Pablo dito. Paul is striving for completion and perfection. Mga kapatid, dalawa yung ni-strive ni Apostle Pablo. Matapos niya yung tungkulin na binigay ng Diyos sa kanya at maging perfecto siyang katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Alin niyo po yung word na perfect dyan? Mga kapatid, same word sa Greek word. Same Greek word na perfect. Doon sabi ng Panginoon, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ang ibig sabihin ng perfect dyan, mga kapatid, nag-i-strive si Apostle Pablo, sabi niya, baka sakaling maabot ko. Ngayon, kung hindi niya maabot ang Christ-likeness, maaabot niya ito pagdating ng ating Panginoon. But Paul is striving sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, sa buhay na meron siya. Nagpatuloy siya, pinorsyon niya na ma-accomplish at maging katulad ni Kristo. Alam niyo, dalawa po yan. Hindi niyo pwedeng ipaghiwalay yan. Hindi niyo pwedeng ihiwalay ang tungkulin kay Kristo, ang pagkatawag ng ministry ninyo at yung inyong karakter o pagiging perfect. Yung perfect yan is tumutukoy sa maturity in Christ. Mga kapatid, very important yan. Sabi na po sa Pablo, I'm striving for completion. Kinakailangan matapos ko yung gampanin ng Diyos na binigay sa akin. I also have to finish the race. I have to accomplish. Dapat kong may accomplish kung ano yung tungkulin ibinigay sa akin ng Diyos, ano yung iniatang ng Panginoon sa akin. Hindi lang po iyon, kasi maraming tao nagmi-ministry for responsibility lang dahil sa duty lang. In-accomplish niya, tinapos niya, pero duty lang, pero hindi sila nag-strive for perfection. Mga kapatid, striving for perfection means striving for maturity, striving for Christ likeness. So, very important yung mag-asawa yun, mga kapatid, no? Ang tungkulin mo kay Kristo, ang ministry mo kay Kristo, ang ginagampanan mo kay Kristo, ay dapat ma-accomplish mo. At the same time, ma-accomplish mo rin to become perfect, to become mature enough, to become like doon sa likod ko, like the Lord Jesus Christ. Katulad po ng ating Panginoon. Alam niyo po, yan po ang pinaka-main goal ng buhay natin. Ang ministry dito sa lupa, dito lang po sa lupa. Pero yung Christ-likeness na mapoform sa atin, yan yung eternal identity mo hanggang sa langit. Alam niyo po ba sabi sa Corinto chapter 15, sabi doon, iba ang liwanag ng araw, iba ang liwanag ng buwan, at iba ang liwanag ng mga bituin, at ang bawat bituin ay may kanya-kanyang liwanag. Gayon din naman sa muling pagkabuhay sa Panginoon. Pasensya na, may lamok no? Gayon din sa muling pagkabuhay natin. Ang liwanag mo, ang glory mo, depende sa na-form na character inside of you. My God, kanda mieduko na miyakara sindrebye. Klebiedium na miyaka. Look at this. Look at what happened sa panahon po ng Panginoon. Nung nakita ng Panginoon ang puno ng higos, napakadami nitong dahon. Napakalabay ng kanyang mga sanga. Yun po tumutukoy sa ministry. Yun tumutukoy sa tungkulin natin. Na ang mga ibon ay kapanahon ng bagyo nakikitira sa atin. That's our ministry, to help people. Yun po yung ministry natin, yung mga dahon na yan. Yan po yung
outreaches natin, ministry natin, malaking mga simbahan natin. Yan po yung puno. Pero hindi lang po si Lord after sa puno. Na ang ibon nakapagpahinga, after din si Lord sa karakter. Hinanapan niya ang puno ng igos ng bunga. So this is the mainstream, mga kapatid. It's not about how you accomplish it's not about accomplishing only your ministry, doing your responsibility in the church. It's all about, same together, it's all also about becoming like Christ. Mga kapatid, wag ko sana tayong mabulag. Ang goal ng Christianity, una sa lahat, ang pagdala ng kaluluwa, ministry na ho yan. Pero ang number one pong goal kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, to become like the Lord Jesus Christ. The first calling of God is to be conformed to His Son, Jesus Christ. Tayo po ay tinawag ng Panginoon upang maging katulad ng Kanyang anak. Hallelujah. Kaya nga sinabi ko po sa inyo, this is the highest calling. Kasi tinawag ka ng Diyos not to become a president. Tinawag ka ng Diyos not to become a doctor. Not to become a teacher. But God called you to become like His Son, Jesus Christ. Tinawag ka ng Diyos para maging katulad ng Kanyang anak. Ano sabi sa 4:17 ng 1 John? If I'm not mistaken. So we are as He is in this world. Kung ano si Kristo sa mundong ito, gayon din tayo. Mga kapatid, hindi man tayo perfecto, but unti-unti, gradually, sanctification, unti-unti tayo binabago ng Panginoon para maging katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Paul is striving for completion and perfection. Ang word na perfection dyan is teleos. Teleos. Same po na sinasabi, maging perfect kayo katulad ng inyong amang nasa langit. Perfect, mature son. Ano yung ibig sabihin ng striving? Make efforts to achieve or obtain something, to complete the task and reach maturity. Brothers and sisters, ang goal po ni Apostol Pablo ay ang matapos ang kanyang tungkulin, matapos ang kanyang pagkatawag, at maging ganap na katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, once you desire to become like Christ, you will never miss heaven. You will never miss heaven. Alam niyo po, sa pinakinakatakutang kong verse sa Bible, sa lahat po ng mga lingkod ng Panginoon nakikinig sa akin, alam niyo po yung sabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Panginoon, di ba't nangaral kami? Gumawa kami ng himala, nagpalayas kami ng masamang espiritu, nagpagaling kami ng mga may sakit. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin sapagkat hindi ko kayo kilala. Yung word na kilala doon, I never knew you. Ay same po yun na word na knew, na ibig sabihin, nung dinala ng Diyos si Eva sa buhay ni Adan. Adam knew Eve. Yung word na knew doon, itumutukoy po yun sa intimacy. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, hindi lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kasi bakit? Teka lang, nagpapalaya sila ng demonyo. May anointing sila, may power sila. Yes. You can be gifted and miss heaven. Kasi si Lord hindi nakatingin sa gift. Nakatingin si Lord sa intimacy mo with Him. Well, in fact, marami sa aming pastor. Busy sa ministry, pero hindi naman busy sa hari. Kamusta yung relasyon mo kay Lord? Baka minsan na-overwhelm ka na ng ministry. Mas marami kang panahon sa ministry kaysa magbasa ng Biblia. Mas marami kang panahon sa ministry kaysa maghintay sa Panginoon. Mga kapatid, desire the Lord Jesus Christ. When you desire the Lord, Lord, I want to follow you. Lord, I want to be with you. I want to be like you.
Alam niyo po, I remember this wonderful vision of mine last 2018. August 2018. Ako po ay nagkaroon ng isang pangitain. During the time, masyado na akong babad sa Facebook. Kasi nakikipagdebate ako dun sa Facebook. So, pinagalitan ako ng Panginoon. Sabi sa akin ng Lord, kasi mga siguro 2 weeks na ako nakikipagdebate siguro. After 2 weeks, sabi sa akin ng Lord, stop it. Sabi sa akin ng Lord, hindi kita tinawag para dyan. So, doon ko na-realize na mali pala, no? Makapagdebate. Ngayon, nagkaroon ako ng pangitain. Sa vision ko po, nakita ko po ang Panginoon. Nakita ko po yung sarili ko na nasa isang napakagandang hardin na punong-puno ng napakaraming bulaklak. Kulay dilaw na bulaklak. At yung ibang bulaklak sa dulo, iba-ibang kulay. Doon po sa may kaliwa ko, siguro ang layo po sa akin, nasa 17 feet. Meron po isang malaking bato doon. At doon po sa harapan ng bato na yon, meron pong nakasandal. Nakita ko po ang isang lalaking nakasandal na nakakulay puti. At siya'y nakasandal sa isang bato. Habang nakaganto siya. So, nakasandal siya sa isang bato, nakatayo siya, nakasandal sa bato. At nung tinignan ko siya, I confirm that man is the Lord Jesus Christ. Katulad po ng damit na ito. Si Lord po yung nakatayo doon at nakasandal doon sa bato. At ibig sabihin po, kapag nakasandal po si Lord sa bato, di ba sabi, siya yung rock of our salvation. Ibig sabihin, siya yung batong ating masasandalan. Siya yung batong ating mapagpapahingahan. And then, tinignan ko po ang Panginoon sa vision ko. He looked at me. Tinignan ako ng Panginoon ng napakagandang mata, kulay asul na mata ng Panginoon. Blue-green na mata ng Lord. Ang sabi sa akin ng Lord, your first ministry is to love me. To walk intimately with me. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ang unang ministry daw natin ay ang mahalin ng Panginoon. Higit sa lahat ng bagay. After niya sinabi sa akin yon, nakita ko po sa may baba ko, nakita ko sa isang universe, at nakita ko po yung earth. Sabi sa akin ng Lord, secondary lang ang ministry mo sa lupa. Yung ginagampanan mo lahat dito sa mundong ito, yung church, yung pagiging pastor, lahat yung secondary lang yun. Yung pangangaral, secondary lang ang bulat. Our first ministry is to know the Lord. Our first ministry is to love the Lord. Mga kapatid, strive for completion. Strive for accomplishment. I-accomplish natin yung mission ng Diyos sa buhay natin and strive Christ-likeness. Alam niyo ba saan nanggagaling ang authority? Maraming mga tao, they are always looking for impartation. Impartation is good. Napakaganda po ng impartation. Sabi ko na po sa Pablo sa Romans chapter 1 verse 11, di ba? I urge to meet you. Nangangarap ako na makasama ko kayo, makita ko kayo, makapunta ako diyan. Sa gayon, mabahaginan ko kayo ng mga spiritual na kaloob na ikakatatag ng inyong pananampalataya. Impartation is good. Pero alam niyo po ba, I receive the glory of God. I receive the anointing of God. Not through impartation, but through intimacy with the Lord. Tingnan niyo po ito, no? Tingnan niyo po yung pattern ng Lord. I call this divine pattern. Sabi po sa Genesis chapter 1, verse 26. Pababa, no? Basta ko 26, no? And God said,
nung ginawa niya po yung tao. Let us make man in our image, after our likeness. Nabanggit doon ng Lord yung word na image and likeness. Ano yung image? Ito po yung image. Ito po yung, may ulo tayo, may buhok, may kamay. Yan po yung image. And likeness. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag tinawag ka ng Lord, magbabago na image mo. Amen po ba? Hindi ka dapat pupunta ng simbahan na naka-miniskirt. Hindi ka dapat pupunta ng simbahan na iba itsura mo. Hindi ka aya-aya yung simba mo, yung datingan mo na nagkakasala ibang tao kapag tumitingin sa'yo. Kasi we are made in the image of God. Image, ibig sabihin, kung ano po dapat ang itsura ng Panginoon, paano po mag-ayos ang Panginoon, at tawag nga kay Lord Jesus Christ, High Priest. Kung paano po maging formal ang mga tao sa loob ng iglesia, dapat ganoon din po imahe na ipinakikita po natin sa church and also outside the church. And likeness. Likeness naman po yung inside character ng isang tao. Sabi ito, pinom ng Panginoon ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan and wangis. And let them have dominion. Look at this. After niya pong gawin ang tao, ayon sa wangis, sa image and likeness, then let them have dominion. Ang ibig sabihin po ng dominion, authority. Thrones. Binigyan sila ng position para maghari sa mundo, maghari sa Garden of Eden. Ano ibig sabihin niya, kapatid? Ang authority nagsisimula sa likeness of Christ. When you follow, when you desire Christ likeness, God will give you authority. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 5 verse 5, blessed are those who are meek. Mapalad yaong mga mahinahon, for they shall inherit the earth. Sino bibigyan ng Diyos na kapangyarihan sa mundo? Kayo ipapamana ng Diyos ang kayamanan ng mundo doon sa mga humble and meek. My God. My God. Do you want to receive blessings from the Lord? Gusto bang ma-receive ang bunga ng lupa? Gusto mo bang matanggap ang biyaya mula sa langit? Biyaya ng lupa? Gusto mo matanggap? Gusto mo ba na lahat ng gagawin mo sa lupa, magtatagumpay ka? Blessed are those who are meek, for they shall inherit the earth. Kung gusto mo magkaroon ng dominion sa earth, maging mahinahon tayo. Alam mo po yan na nagiging problema ko. Naalala ko po yung isang pangitain ko po. That was 2014. Kasi ang pangitain ko po, naglalakad po ako nun eh. Bisa talaga ganun, kahit naglalakad ako, nakakita po ako ng vision. Sa pangitain ko po, nakakita po ako ng isang bundok na napakataas. Pero hindi naman siya sobrang taas na bundok. Bundok lang siya. Tapos doon sa taas, hanggang sa pinakababa, ang daming tao. At ako, doon ako sa may, siguro, hindi ko alam kung paano ng bundok ako, or medyo siguro sa malapit sa paanan ng bundok. Tapos, doon sa may tuktok ng bundok, ang lakas ng tunog ng trumpeta at doon ang gagaling yung napakalakas na hangin. Tapos, nagulat ako. Ang mga kasama ko doon matatandang lalaki. Mapatid, revelation ko po ito, ha? Just want to share with you. Nasa inyo naman po yung kung theologically tatanggapin po ninyo or hindi. Okay? Basta ang point ko dito maging meek. Nung tinignan ko po yung katabi ko na kulay puti, mahaba po yung kanyang buhok. May edad na rin po siya. Puti po yung kanyang hair, mahaba yung buhok niya. Nakatingin siya doon sa bundok. And I believe that place is a place of sanctification. Hindi nagbo-blow yung hangin. At pinakiramdaman ko yung katabi ko. Napaka-meek niya. At yung mga taong naroroon, napaka-meek. Napaka-gentle po nila. They are so gentle. And the Lord spoke to me. Sila yung mga 144,000. Sila pala yung 144,000. Hindi po ako kasali doon, no? Naki-join lang ako sa vision ko. Kasi yung mga yun, hindi mag-aasawa eh. Pero isa sa mga natutunan ko sana, they are meek.
When I met Moses in a vision, in a dream, nung na-meet ko po si Moses sa pangitain sa panaginip, napaka-meek po, napaka-humble po ni Moses. In fact, sinabi sa kanya doon sa Numbers chapter 12, verse 2 and 3, sabi doon, si Moses nga ang pinakamapagpakumbaba sa balat ng lupa. Ayon sa Panginoon. Kaya alam niyo po ba kung bakit pinilan Diyos si Moses? He is a humble man. Ano sabi ni Moses sa Exodus? Show me your face. Ang mga Israelita, ano hinahanap nila? Milagro. Pero si Moises hindi milagro ang hinahanap. Yung mukha ng Panginoon. Character is vital in ministry. Don't you know the trials, problems, challenges are all useful to mold us into Christ's character. Lahat po ng mga bagay na naranasan natin, yan po ay tutulungan tayo para maging katulad at kawangis ng Panginoon. So nakakaisa pa lang po ako, 5 pa po ito. Pangalawa, sabi sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Mga kapatid, ano sabi ni Apostol Pablo? Forgetting what is behind and reaching forth the future. Mga kapatid, kapag ay tinawag ng Panginoon, napakahalaga na wag tayo manatili at manahan sa nakaraan. You learn to forget. You learn to strive what is ahead. Amen po ba? Kaya nga, Diyos, binigyan tayo ng mata dito sa harapan, hindi sa likod eh. Kasi bakit? Para yung mata natin, lagi nakatingin doon sa future, sa Panginoon. Mga kapatid, kung lagi tayong titingin sa ating mga nakaraan, what will happen to us? Alam niyo po ba si Satanas, tatawagin ka niya sa kasalanan mo? Tatawagin ka ni Satanas sa nakaraan mo. Pero si Kristo hindi kanya tatawagin sa nakaraan. Ang nakaraan mo kakalimutan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will remember no more your sins. Kaya nga, bigyan ka ng Diyos ng mata sa harapan. Sa gayon, hindi mo makita ang likuran, kundi ang harapan ang makita mo. Mga kapatid, learn to forget the former things. Do not dwell on the past. Sabi nga po sa Isaiah, huwag kayong mananahan sa nakaraan. No, kapag kayo tinawag ng Panginoon, lagi po kayong bumabangon para sa present and future. Kasi mga kapatid, kung lagi tayo nakatingin sa nakaraan, no, what will happen to us? Hindi tayo makakalakad. Alam niyo po, sabi dito, he uses the picture of a runner in a race. The runner must not look behind him. No, sabi niya, ito pong context po na ito, isa po sa gusto sabihin ng Panginoon, nagpursige ako, tumakbo ako. Pinapakita po dito yung isang runner. Wala hong runner na laki nakatingin po sa likod. Wala pong runner na sa likod po lagi nakatingin. Ang runner po, nakapokus doon sa finish line. Mga kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon, kung kayo ay bumagsak, kayo ay nagkamali, kayo ay pumalpak, mali ang buhay ninyo, sira ang wasak ang pamilya ninyo, huwag ninyong balikan na yon. Huwag niyo nang balikan yung pain na yon. Go ahead. Run the race. Tumuloy ka lang sa Lord. God will fix your Old Testament. Alam yung Old Testament? Ang Diyos ang mag-aayos ng nakaraan mo. Tutulungan ka ng Panginoon na maayos ang iyong nakaraan. Amen? Pero alam niyo po ba, meron 2 taong lumilingon sa nakaraan. No? Meron 2 taong lumilingon sa nakaraan. At kapag lumingon ka sa nakaraan, 2 lang ang pwedeng mangyari sa iyo. Your past can be both strengthens you or stumble you. Ang taong mature, kapag lumingon sa nakaraan, lalong tumatatag. Lalo niya nare-realize kung gaano katindi pagmamahal ng Diyos sa kanya at buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kapag ang nakaraan mo, naalala mo, at nagbigay ng kalakasan sa iyo, you are mature enough. Pero kapag ang nakaraan mo, naalala mo, at kinondem ka na nakaraan mo,
Nanghina ka dahil sa mga kalokohan mo, nanghina ka dahil sa mga experiences mo, nagkaroon ka ng doubt, tinawag ka ba ng Diyos, bakit kung tinawag ka ng Panginoon, ba't ganun ang buhay mo? Ibig sabihin, you are not mature enough. Kaya nga pagdating sa mapapansin po ninyo, sabi dito, sa Pilipos, left behind. Iwanan natin ang mga nakaraan. Pero pagdating sa Ephesians chapter 2 verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kita niyo po ito? Ano ba ito? Contradict ba ito? Sabi nga po sa Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 11, alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Pagdating naman doon sa Pilipos chapter 3, kalimutan na ninyo ang nakaraan. Ano ba talaga? Dito tayo sa gitna. Kalimutan na ninyo ang lahat ng condemnation na meron kayo sa nakaraan at alalahanin ninyo kung gaano kabuti ang Diyos sa inyo noon, ganun din ang Diyos kabuti ngayon. Alam mo, alam niyo po ba, inalala ni David kung paano siya niligtas ng Panginoon? Anong sabi niya kay Saul? Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kamay ng oso at leon noon, ang siya rin magliligtas sa akin sa Goliath na yun. You see that? Hopefully, maging mature enough tayo. Whenever you remind yourself, you remember your old life, it should strengthen you and say, thank you, Lord. Sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko, tinawag mo ako. I will run the race. Learn to accept. Pag sinabi mong forget, learn to accept you do wrong. Learn to be thankful no matter what. Learn to forgive yourself and to forgive others. Mga kapatid, hindi tayo makakapasok ng finish line kung hindi tayo tatakbo. Kahit sugatan ka na, kahit pagod ka na, run the race. Kahit pagod ka na, run the race. Magpatuloy ho tayo. Amen po ba? Kalimutan mo na lahat ng mga pain, lahat ng mga bagay na nag-aatak sa iyo pababa at magpatuloy ka sa paglakad mo sa Panginoon. Magpatuloy ka. Lalo ngayon, malapit na po 2026. Hallelujah. Kumyari kam namyadashi kumdobyada kandeyaydi. Run the race. My God, Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Ora bakande yabishi kundamiya kandalay. Brothers and sisters, I declare this morning, aalisin ng Diyos ang lahat ng balakid sa buhay mo. Lahat ng balakid sa buhay mo, aalisin ng Panginoon. Sa gayon, ikaw ay makatakbo ayon sa takbuhing nilaan ng Diyos sa buhay mo. Ura bakandara bashikandara yabiyakande handishi. Klebidu kamahande yakanderi shanda baka. Ura bakandara yakandara bashikandahan. Lord, remind them. Remind them about their calling. Kapatid, ang pinaka-the best na alalahanin nila mo ano? Your first love. Kaya sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2, may isang bagay ako. Nakita ko ang iyong pagiging masigasig. Ang iyong kasigasigan, ang iyong ministry, ang iyong sakripisyo. Pero sabi ng Panginoon, mayroong isang bagay na ayaw ko sa iyo. You have forgotten your first love. That's why, ngayong umaga na ito, kung meron man sa inyo nakalimutan sa first love niya sa Panginoon, be reminded this morning. Go back to your first love. Go back to the Lord Jesus Christ. Go back to your calling. Bumalik ka sa pagkatawag mo, kapatid. Korea Biakande Ribish. Pangatlo po, sabi dito, verse 14, nagtutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung ibig sabihin ng press dito, mga kapatid, in Greek word, dioko. Ang ibig sabihin ng dioko, to run fast.
Kasi sabi nga, I press. Nagmatulin. Sa Tagalog, nagmatulin. Tumakbo siya ng mabilis. Alam niyo po, napakalaga tumakbo tayo ng mabilis. Alam niyo kung bakit? Naiiwan na tayo. No? Naiiwan na tayo. Maaaring left behind ka na ng Panginoon dahil sa ang tagal mong sumunod sa Lord. Pero this moment, you have to run. You have to run the race. Magmabilis. Run faster. Run faster than before. Alam niyo po, napakalaga na tumatakbo tayong mabilis. Alam niyo bakit? Ang Biblia malayo. Ang Biblia malayo sa katotohanan dito sa mundo. Ang mundo, pag ikaw magja-jogging ka, kinakailangan maglakad ka muna bago ka tumakbo. Sa spiritual, hindi. Sa Isaiah chapter 40, sabi dito, they will run and not grow weary. They will walk and not get tired. Nauna yung run bago yung walk. Bakit po? Bakit nauna yung run bago yung walk? Kasi si Lord Jesus Christ, ang pagkakilala ko sa Panginoon, lumalakad si Lord. He is a moving God. Lagi siyang kumikilos. So kapag kumikilos ang Lord, kapag ikaw ay nagda-doubt ka sa calling mo, naiwan ka na ng Lord, kaya kinakailangan mo makakatch up. Kailangan mo siyang mahabol. At pag nakarun ka na, nahabol mo na si Lord, tsaka ka makaka-walk with Him. That's why fasting is important. Fasting is a shortcut. Fasting is a run. Is a spiritual run. Ang fasting po ay spiritual run kung saan sinashortcut ka nito para makawalk ka ulit with the Lord. That's why very important to run the race. Run fast. Alam niyo po, ano ibig sabihin ng run fast? Ibig sabihin po, obey quickly. Obey quickly. Run fast. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, no more delay in obedience. No more delay. Lalo ngayon, end time, no more delay mga kapatid. No more delay. Kapag ikaw runner ka at pabagal-bagal ka, hindi ka makatapos. Matatalo ka. Nasa takbuhan tayo, kapatid. Alam niyo po, Unang Hari chapter 18, verse 45 to 46. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit kasi tatlong taon po na hindi po umulan. Inutusan ng Panginoon itong si Elias na huwag uulan. Nung time na pauulanin na po ng Panginoon, nanalangin itong si Elias. Sabi niya doon sa kanyang utusan, umakyat ka doon sa taas. Silipin mo muna yung langit. 7 beses niyang ginawa yun. Nung 7 beses nakita siya ng ulap na parang kamay. Sabi, na-confirm ni Elias na pauulan na ni Yahweh. Anong sabi niya kay Ahab? Si Ahab po ay hari po. Asawa po niya si Jezebel. Ito po si Ahab po is a picture of Satan. Alam mo sabi niya, verse 45, Unang Hari chapter 18, verse 45 and 46. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karuwahe. Hari po ito. Ang kanyang pong kabayo is stallion. Pangdigma po ang kanya, mapakabilis po na kabayo po nito. Sabi nito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karuwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. 46. Lumukod kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh, ang Holy Spirit po. Noon, bumaba kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali ng kanyang damit, parang sa sinturon, no? At tumakbo sa unahan ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ano niyo po ibig sabihin po nito? Inunahan ni Elias si Ahab. Ahab is a picture of Satan. Kapag nandadaan na ang move of God, the reign of God, the final reign, kapag nandadaan ang final reign, run faster than the devil. You have to run faster than the devil. You have to obey God quickly. Korea biyakan ni miyadis, tumde miyaka. Kudihin ni miyaka. Amen po ba? Korea biyaka shikin drebi kindam yakan. Kumyakan niya biyakan ni bench. Korea biyakan niya ni hikinimide. Mga kapatid, run faster than Ahab. Let us run faster than Ahab. Ko biyakat sin ne biyadi kum drehande ko.
Be like a wild ox. Psalms 92, ito po yung pinaka-favorite kong verse. 92 verse 10. Ngunit ang sungay ko ay iyong pinataas na parang sungay ng mailap na toro. Yung word na sungay dyan is a symbol of authority and power. At ako'y napahiran ng bagong langis. So yung sungay po, kasi sa panahon po ng Biblia, nung nilangisan nila si David, ni Samuel, ang daladala niya po noon ay sungay. Yung sungay kasi, dati, yun, sungay. Yung sungay po yan, sungay. Yan, sa likod ko po. Yung torotot na yan, yung shofar, sungay po yan. Nilalagyan din po ng langis yan. No? Yun po yung binubuhos niya sa panahon dati ni Haring David. No, sabi niya, yung sungay, tumutukoy sa power. At ang sabi dito, ikaw ay pinataas na parang sungay ng mailap na toro. Ano yung ibig sabihin ng mailap na toro? Is a wild ox. Napakahirap mahuli niyan. Wag kang papayag na mahuli ka ng Satanas sa magitan na napakabagal mong sumunod sa Panginoon. You have to run the race faster. Faster. Kamyadukum. No more time. No more time to delay. Wala na akong panahon para mag-delay po tayo. Magpatumpik-tumpik po tayo. Tell the Lord, Lord, now I am willing to follow you, Lord. 101%. Korea bikin ng biyadakash teriyahum dumiyade. While I'm praying, while I'm declaring, while I'm speaking to you, I'm seeing angels standing na nakasirkel po sa akin ngayon. Korea biyakander yabum na miyadikanda shideriya biyukon. They are throwing mantles. Ang sabi na, bukas na ang langit. Bukas na ang langit, napakaraming gifts ng Panginoon sa mga iglesia. Teorya biyaka, shendriya biyaka. Mga kapatid, run faster. Press toward the goal. Run faster. Korya biyaka, shikamahan na yakum. Pangapat, verse 15. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung ano may nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay papahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything you be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Sa ibang version po, sa Tagalog, na mababaw na salin, ito pagkakasabi po. Verse 15. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng gatong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip ninyo, ipaunawa sa inyo ng Diyos. Press toward the goal. Mga kapatid, magpatuloy na kayo sa pagkatawag ng Diyos sa inyong mga buhay. Magpatuloy kayo sa pagkatawag ng Diyos sa inyo. Press on the calling of God. Ituloy ninyo yung maniwala kayo, tinawag kayo ng Panginoon. Ang Diyos ang pumili sa inyo. Huwag na kayo magda-doubt dyan. Mag-doubt na ng mga tao, ang pamilya mo, ang sinumang tao. Kapag tinawag ka ng Lord, huwag kang magda-doubt sa pagkatawag ng Diyos. Bakit? Desire heavenly reward. Yun po yung pang-apat. Desire heavenly reward. Hallelujah. Heavenly minded. Become heavenly minded, mga kapatid. Sabi sa verse 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Be heavenly minded. No? Hallelujah. Kanina sabi po doon, di po ba? Striving for accomplishment, striving for to completion and perfection. Nag-strive si Apostol Pablo. Ora baka shikin na biyahande. Tapos, forget niya what is behind. No? Yung pangatlo naman, I press toward the goal. He ran the race faster. Hallelujah. Ngayon, pang-apat naman po, be heavenly minded. Sabi dito na po si Pablo, asamin ninyo yung award, yung gantimpala doon sa kalangitan para sa mga tao tinatawag ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, magpunyagi tayo sa gantimpala ng Diyos sa atin. Hindi po nasasayang ang mga paghihirap natin sa Panginoon. Ang Diyos po na tumawag sa inyo ay may nilaan na gantimpala. Pahayag chapter 22 verse 12. Behold, I am coming soon and my reward is with me according to what you have done. Narito, ako'y darating na sa lalong madaling panahon. Taglay-taglay ko, hawak-hawak ko ang mga gantimpalang ibibigay sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Mga kapatid, desire, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Hallelujah. Magpunyagi tayo sa mga bagay ukol sa langit. Magpunyagi tayo. Pagsikapan natin matupad ang layunin ng langit dito sa lupa. Lord, I am willing. Alam niyo po, nakaraan, nakikinig po ako ng preaching. Nagtanong ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon,
Sino sa inyo ang tatayo para sa akin? Sino sa inyo ang maninindigan at tatayo para sa langit? Wala na ba? Baka lahat na tayo, busy na tayo sa mga pagpapayaman natin sa buhay. Baka busy na tayo masyado sa mga suliranin, problema sa mundong ito. Wala na bang ibang tatayo para sa Panginoon? Buhay o kamatayan, tatayo sa Lord. Ephesians chapter 1 verse 18, kapag ikaw, kapatid, ay martir, kapag ikaw ay after ka sa reward ng langit, after ka doon sa makalangit na bagay, Ephesians chapter 1 verse 18 sa Tagalog, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso, maintindihan ang puso natin upang malaman ninyo ang pag-asa, the hope, na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Mga kapatid, grabe ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga hinirang. Kaya, maging loser ka man dito sa mundong ito. Ang tingin man sa'yo ng mga tao, katulad po nila Apostol Pablo, pinugutan ng ulo, katulad po nila Pedro, nahirapan po sila, mukha silang loser. Pinatayo sila sa mundong ito. Mukha silang loser, mukha silang walang na-accomplish sa mundong ito. Pero in the eyes of God, ginawa nila yung tungkulin nila, ginampanan nila hanggang sa dulo ang kanilang mga pagkatawag. Mga kapatid, follow the Lord. Meron ba sa inyo dito handang sumunod sa Panginoon? Handa ka na ba na, Lord, buksan mo yung aking mga mata. Sa gayon, makita ko yung reward mo, Lord, na doon sa langit at tatanggapin ko kapag natapos ko ang takbuhin. Colossians chapter 3 verse 1, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Be heavenly minded, same mind. Be heavenly minded, brothers and sisters. Matthew 6:19 verse 21, ang kayamanan sa langit. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapag ang puso mo nasa mundong ito, ang mahalaga sa iyo yung mga bagay lang dito sa mundo. Pero kung ang mahalaga sa iyo ang makalangit na bagay, yung puso mo, ibig sabihin after sa mga makalangit na bagay. Your treasure is in heaven. Korea biyakane miyadus tumyakande yahide yakastro. Brothers and sisters, heaven, the treasure in heaven is beyond compare the treasures of earth. Hindi kaya ikumpara. Hindi kaya ikumpara ng ginto ng kayamanan ng mundong ito. Ang kayamanan inilaan ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Korea biyakane. Father, in Jesus' mighty name, I declare that tonight or this morning, i-desire ninyo ang mga reward ng kalangitan. Ang mga makalangit na bagay, Panginoon, hindi man ako maging mayaman sa mundong ito. Pero gamitin mo ang kamay ko para pagpalain ng iba. Karabashiki na bihandehu. Verse 16. Basahin ko lang po yung verse 16. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Same mind, dapat po magpatuloy ho tayo. Amen. Follow the same rule and same mind. Sabi po sa King James, nevertheless, whereto we have already attained. Natanggap na natin yung katotohanan, let us walk by the same rule. Pag sinabi mo pong the same rule, nasa takbuhan po tayo. Sa takbuhan po, meron po yung pamantayan, meron po yung rules. Let us mind the same thing. Dalawa po yung binanggit dito sa verse 3:16. Na same walk by the same rule and walk by the same mind. Rule and mind, dalawa po yan. Yung same rule po dyan, makinig po kayo. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat.
Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ang inyong gantimpala. Paano natin mapagpabuti yung pagtakbo natin, mga kapatid? Sa pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Verse 25. Lahat ng manlalaro magsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon o eternal. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Verse 27, tingnan niyo po. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan. Hindi siya ma-disqualified pagkatapos kong mangaral sa iba. Ako ba pwede bang ma-disqualified? Lahat tayo pwede ma-disqualify sa mga alam natin. Kung hindi natin susupilin ang katawan. Alam niyo po, ang number one, makinig kayo, sa rules po ng takbo. Kapag hindi natin kayang disiplinahin yung katawan natin, pwede tayo ma-disqualified. Alam niyo po, nakaraan po, no? Actually po, nangako na ako sa Panginoon, hindi na talaga ako magkakape. Talaga kasi ang kape sa akin, iba talaga ang epekto. Pero nakaraan po ako po inaimbitahan sa binyag ng pamangkin ko. No choice po ako hindi magkape. At kape na binigay sa akin doon, yung coffee brown, pan 3-in-1. Alam niyo po, nung ininom ko po yun, ako pa naman po ang MC. Nag-share pa naman ako ng word of God doon sa binyag. Last week lang po. Alam niyo po, nagkaroon po ko ng UTI. Grabe po, hindi na ako makahinga. Feeling ko po matatakbo na po ako sa ospital. Kahit anong prayer ko, hindi tumatalab. Sabi ko, ba't gano'n? Dati naman tumatalab ang prayer ko, ba't ngayon ayaw tumalab ng prayer ko? Alam mo, tinuran ako ng Panginoon. Kasi minsan, hanggat wala tayong nararamdaman, sige lang tayo na sige. Amen po ba? Sige, alam natin bawal sa atin, inom pa rin ng inom. Alam natin bawal sa atin, kain pa rin ng kain. Pero alam niyo, dinisiplina ako ng Lord sa magitan ng UTI. Grabe po, halos di po ako makatulog. Sa sobrang sakit, hindi ako makahinga. Hirap na hirap po ako. Grabe po, sobrang hirap po talaga. Ang sakit ng balakang ko, ang sakit ng tiyan ko, hindi ako makadumi. More than 30 times na yata ako nag-CR, hindi ako makadumi. Every 5 minutes, ihi ako ng ihi. Ang sakit ng ihi ko, ang sakit ng dito ko, hindi ako makabangon. Pakahirap po. Alam niyo, doon ko po na-realize na tinuruan ako ng Panginoon, disiplinahin yung katawan ko. Alam niyo po, kung ako po magkasakit, madi-disqualified na ako sa paligsahan ng ministry. Kasi bakit? Paano ako magbi-ministry kung may sakit ako? Kaya dapat supilin po natin yung hilig ng laman. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Amen po ba? Yung galit, supilin natin. Ako yung problema ko, yung mainit ang ulo ko minsan eh. Kasi minsan ayoko nang mabagal, ayoko nang mahina ang pag-iisip, ayoko nang, alam mo yun, lahat tayo may kahinaan eh. Amen po ba? Anyone can be disqualified through walking in flesh, including walking in emotions. Kapag tayo po lumalakas sa emosyon natin, pwede tayong sumablay. Alam niyo po, yung same rule dito, disiplina sa katawan. Kapag kayo po ay runner, kinakailangan disiplinado kayo. Disiplinado sa pag-iisip, disiplinado sa katawan, kaya nyo kontrolin ang inyong mga katawan. Disiplinado tayo sa pagkain, sa inumin, sa pagtulog. Hindi tayo pwede nagpupuyat palagi para tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Ito po yung same rule. Isa pa, same mind naman. Philippians chapter 2 verse 5 and 8. Anong klaseng same mind? Sabi po ng Panginoon, sabi po ni Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Wow! Kailangan disiplinado tayo, katulad ng Panginoon. At tayo po ay disiplinado ang isip natin, katulad ng Panginoon. Maging katulad tayo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Philippians 2, 5 and 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa alipkusan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao. At nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kapatid, be like Christ. Same mind with the Lord Jesus Christ. A humble man of God. A humble son of God. Korea Biyakasyande. So, ulitin ko po yung 5 kapatid. Number 1, sa calling natin. Para makatakbo tayo ng maayos, matapos natin takbuhin na binigyan ng Diyos sa atin, strive for completion
and perfection. Tapusin natin yung tungkulin na ministry na binigay sa iyo ng Diyos. At desire na maging katulad tayong perfect katulad ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, forget the former things. Forgetting what is behind and reaching for the future. Kailangan mo nang kalimutan ang mapait na nakaraan mo. Lahat ng mga humahatak sa iyo sa likod mo, pababa, humahatak sa iyo pababa yung mga nakaraan mo. Forget, accept, forgive, and be thankful. Kapatid, move on. Learn to move on. Mas mahalaga yung future mo kaysa sa nakaraan mo. Amen po ba? Kayang burahin ng Diyos sa nakaraan mo. Kayang burahin ng Diyos sa mga pagkakamali mo. Ang mahalaga, yung ngayon, magdesisyon tayo hanggang sa future na magsusunod tayo sa Panginoon. Pangatlo, I press toward the goal or run faster. Quick obedience. Kailangan na po natin sumunod sa Panginoon ngayon. Quick obedience, kapatid. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Magpadahan-dahan pa. Inuunahan na tayo ng dyablo. Kailangan unahan natin ng kaaway. Pangapat, be heavenly minded. Be heavenly minded. Desire the heavenly reward. Ayan po mga kapatid, kapag tinawagan ng Panginoon, malaki ang gantimpala ng Diyos sa mga hinirang niya. Panglima, follow the same rule and same mind. Sumunod tayo sa rules ng takbuhan, ng pananampalataya. Disiplinahin natin ang ating mga katawan. At magkaroon tayo ng isipan, na katulad ng isipan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming po salamat sa buhay ninyo mga kapatid. And I believe marami po tayo natutunan. 5 keys to help you accomplish the high calling of God through Christ, Jesus Christ. Kapatid, tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Lord. Tinawag ka ng Panginoon at hindi siya nagkamali sa iyo. Korea biyaka, shindriya biyaka, numbiyadukam. Lebiyadukam mayahane, ikustura biyakum. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Lord. Tinawag ka ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat. Because we are more than conquerors. Dahil ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko sa umaga ito, i-bless mo lahat ng mga nakapanood, nakapakinig ng mensahe na to, Panginoon, ngayong umaga. Lord, bless Luzon, Visayas, and Mindanao. And I declare, rise up, Philippines. Rise up, people of God. Rise up, man and woman of God in this end time. Prepare because Jesus Christ is coming back. And the glory of God is coming back soon. Pouring out soon here on earth. Karabashikam darabiyakande. Kapatid, bumangon ka na. Enough na. Enough na yung pag-iyak. Enough na yung pagpapawalang bahala sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Enough na yung wilderness. It's time for you to rise up. To rise up. Rise up. Father, in the name of the mighty name of Jesus. Teka na po, baguhin ko lang po yung aking po music. Korea biyashikum namiyahan. Shukiyariyam yakutam yadiyakan yamdusun. Father, Lord Jesus, Lord, I declare, ibalik mo kami sa tamang track namin. Ibalik mo kami sa tamang pagkatawag namin. Let the Holy Spirit of revival, let deliverance, let restoration, let the spirit of triumph be upon your people. I declare, i-restore ng Lord lahat ng nawala sa iyo 7 times. And I declare, God will open your eyes. God will open your ears again. God will show you your calling. God will remind you of your calling, of your divine calling. Kriya biyakun na miyadikum na biyaka. Shedi yakan de yaku kahadiken na miyadu. He will restore you in the name of Jesus. He will restore you. I release the blessings upon blessings upon blessing in the name of Jesus. Rise up, army of the Lord. Rise up, warriors. Rise up, warriors in the name of Jesus.
Shalom, brothers and sisters, and I hope marami kayo natutunan. Doon sa mga nanghihina, pwede nyo pong ibahagi po itong mensahe po ng Panginoon. See you po again. See you po again. Bahala na po ang Lord kung ano ituturo sa akin na next time. Pero, sa Diyos ang lahat ng papuri. To God be all the glory. Paalam po, and see you again next time. Bye-bye. Once again, this is Pastor Ronald. Call the lost, equip the Lord's army. Shalom.